Sininyo, 8, sa makatwid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang na isang bilhin. Hindi lang isa laman, may Israel sa pangako. Kaya yung bungang kan Israel, isang pulutong na yon, kasama na anak. Eh ba't ilalagay mo ulit anak? Eh kasama na rin yun. Ha? Naroon na yun eh. Bungang kan, kasama na anak. Ba't ilalagay mo pa yun? Kaya nga, merong koma. Di ba? At ang inyong mga anak at ang nasa malayo. Tatlo eh. Kaya ginagawa nito, dalawa lang. Eto, sino yung mga anak? 4:15, Biblia sasagot. Hindi yung sariling opinion. Biblia, 4:15. Sino mga anak yan? 4:14, 15, unang Korinto. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Sino kausap? Taga-Korinto. Anong Korinto? Lahing hintil. Ano sabi niya? 15. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Anak sa Ebanghelyo, hindi anak sa laman. Sapagkat si Pablo hindi nag-asawa, hindi sapagkat may nagbabawal. Hindi ho, kaya ni Pablo magtiis. Kaya, pero hindi katulad nila nung iba sa kanila. Gustong-gusto napipigilan, pagkat bawal sa kanila yon. It is a law of celibacy. Kaya, ito'y mga anak, mga intilyan, di 20 na, eh yung at ang lahat ng nasa malayo. Pero pagkaroon to, maging ilan man ang tawagin, ba hindi pa natatawag, tatawagin pa lamang. Tatawagin pa lamang. Eh yung mga hindi, kasama na ba noon sa kawat unang siglo? Binasa ko na, Roman 9:24, ito, babasahin ko ulit. Ito, no? Maging sa atin, na kanya naman tinawag na ito, sino-sino yun? Pastor Zed, tinawag, sino-sino? Maging sa mga Hudyo, yun, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga hindi. Mga hindi na natawag na noon, noong unang siglo, sa makatwid, ang liwanag, ang Iglesia ni Cristo ay tunay. Ngayon, ito, ang aral kaya nito yan, ang uring aral. Mabuti, basahin natin. Meron ba Biblia? Meron bang bawal? Ito, 23:9. Ito sabi, huwag ninyong tawagin ang Ama, sino man tao sa lupa, sapagkat isang inyong Ama, sa magatit pa rin siya na nasa langit. Kaya ang uring Ama ang Diyos na nasa langit. 12:9, Hebreo. Ito, yun o. Bukod dito, tayo na nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan, sila ating ginagalang, hindi bagalang tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu tayo mabubuhay. Anong uring Ama ang Diyos? Ama ng Espiritu. Eh ngayon, Ama ng Espiritu ang Diyos. Eh sabi ng Diyos, sa pamagitan ng kanya anak, huwag yung tawagin Ama, sinong tao sa lupa, kaya ito sila ng Espiritu. Huwag mong tatawagin ng sinong tao sa lupa, Ama ng Espiritu. Eh sino ba nagpanggap na Ama daw siya ng Espiritu? O ito hindi pintang, Cardinal Gibbons, pananampalataya ng maninuno, 143. Ang mga papa, di lamang matatapat na Ama sa Espiritu, kundi matitigas, matatapang na tagapamahalang sibil. Sino nagpapanggap na Ama ng Espiritu? Papa. Ano sabi? Huwag kayong patatawag na Ama ng Espiritu, pagkat yun ay para sa Diyos lang. Anong ginawa nito ng Papa na patawag na Ama? Usurpador de derecho. Ngayon, eh sabi nila, aba, kami dinutugtong namin ang aming sarili kay Pedro.
Si Pedro yung nagpapa. Nagpapa ba si Pedro? Kailan ba namatay si Pedro? Ha? Nagpapa ba si Pedro? Buti ating alamin sapagkat ang kaulutan ng Papa Ama. Christ did not of course call Peter Pope. Kailanman hindi tinawag ni Cristo si Pedro na Papa. Aminado kahit sukulan mo sila. Christ never called Peter Pope. So paano ngayon yan? Saan naroon yung dugtong mo? Saan naroon yung unbroken line of succession? Unbreakable chain of the papacy? Lagot yan! Kaya hindi kayo kaugnay. May lagot na kawel! Kaya anong katunayan? Catholic Encyclopedia, List of the Pope. Tala ng mga papa, San Pedro, namatay, taong 67. Question mark! Ano ba yung question mark? Ginagamit yan after an interrogative sentence. Hindi naman interrogative sentence eh. Hindi naman nagtatanong, bakit nilagyan? Nagdududa, dubious, doubtful. Aba, hindi, may lusot sila. Aba, ang ibig niya sabihin niya, yung kanyang pagkamatay. Pero yung pagpapapa niya, tiyak yun. Totoo ba yun? Ito sabi, Encyclopedic Dictionary, 270. It was apparently in the 4th century that it began to become a distinctive title of the Roman Pontiff. Kaya naman, nagkaroon ng katawagang Papa, 4th century. Kailan namatay si Pedro? Pag binasa niyo ito in the Chronicle of Eusebius, the 13th or 14th year of Nero is given as start of the death of Peter and Paul, 67, 68, Anno Domini, within the 1st century. 30 taon ng pagitan bago nagkaroon ng katawagang Papa. Paano magiging Papa ang isang alabok? Meron bang Papa alabok? Papa alabok? Wala niyan. Wala niyan. Ngayon, eto, baka naman sabihin nila, eto ba't may question mark niya? Ang kinukwestiyonan niya dyan, yung pagkamatay. Eto, tingnan natin. Narinig ninyo at nasaksihan ang ikalawang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunag. Ngayon naman po ay magtatanong si Ginoong Lani Garza ng St. Peter's Main Society kay kapatid na Aniceto Bunag. Pakinggan nyo at sumasarap ang usapan.